Nicole Ayala and Diego Bandido. Hey! Magandang tanghali! Kumikinang na ulo, Diego Bandido! Magandang tanghali! Kumikinang ina, Nicole Ayala! Kumusta kayo mga kabisyo? Tama! Ay! Ang bilis ng panahon ngayon, no? Kung iisipin mo, Biyernes na ngayon. Agad. O parang kailan lang tayo nag-Lunes. True. Kaya kung halimbawa, kunyari, may mga nagbakasyon ng Biyernes last week, di pa sila tapos na magbalik ng kanilang strength. Pagod pa sila Correct. mula dun sa trip nila nung Friday. Tama. Friday na ulit. Ang bilis talaga ng takbo ng araw. Sobra. Ay, ang importanticious po mga kabisyo, lagi naman nating ipinapaalala ito na tayo po ay mag-enjoy sa bawat araw na binibigay sa atin ni Lord. Tama. Huwag na po nating sayangin yung oras natin para sa mga bagay na nakakanega, nakakapangit. Oo, punong-puno na nga ng negativity yung paligid. True. Sasabayan mo pa. Alam mo, yung sinasabi mo, Jegs, na punong-puno na negativity sa paligid, nakakalungkot na parang yung bang nanonormalize o yung pananakit sa ibang tao or nanonormalize yung kung makapang-bash ng ibang tao at makapag-down ng ibang tao, wagas. Yung nagva-viral na lang na yung hindi ko alam kung movie driver ba yun yung rider. o yung rider na yun na Correct. sinaksak lang siya ng walang kaano, hindi naman siya nanlaban. Ay, May anak yung grabe yung nangyayari ngayon sa paligid natin. grabe talaga. Kaya patuloy lang po tayo na magdasal na tayo po ay proteksyonan at patuloy din po nating isipin maiksi lang po talaga ang buhay. Tama. So dahil maiksi po ang buhay, hindi po natin na sasayangin ito para maging keyboard warrior. Correct. Diba? Oo. Pagka, alam mo, wala Pagka lang. mo na lang pansin yung sarili mo. Yan na nga eh. Yan yung katotohanan dyan. Minsan nalalurikay ako, di ba sabi nga natin nung isang araw, minsan nakakaaliw or dumediretso tayo agad sa comment section pagdating sa isang content. Hindi necessary na pinanood natin yung content or tinapos natin yung content, babasahin natin yung comment. Kasi minsan nakakaaliw. Pero minsan din, nakakadala, nakakainis at nakakayamot. Kung makapag-opinion, akala mo talaga gagaling. Di ba kung minsan may feeling ka rin na parang sarap sagutin nito? True. Kaya lang wala eh. Kaya hindi mo rin, alam nyo po mga kabisyo, hindi nyo rin masisisi yung ibang mga, let's say, personalidad, yung iba na merong malalaking following. Kapag nag-decide sila na hindi mag-voice out ng opinion nila tungkol sa gobyerno or hindi mag-voice out na ng opinion nila tungkol sa gender or sa religion, 'di ba? Kasi yung mga taong yun, they are just also protecting their peace. Correct. Ang hirap po hindi po peaceful yung pagising mo sa umaga. Kunyari, ikaw ay content creator, ikaw ay influencer. Syempre, ang mundo mo ay social media. 'Di ba? So pagising mo sa umaga, ang hawak mo kagad cellphone. Tayo nga hindi content creator talagang tunay eh. Ang una nating hinahawakan sa umaga ay cellphone din, 'di ba? Paano kung ang laging mababasa nila puro mga negatibo? Hindi naman po lahat ng tao kayang maging deadma eh. Hindi lahat ng tao ganun. Tao lang din po tayo. Nasasaktan talaga. Wishful thinking lang na halimbawa, Hope Sunday, halimbawa yung mga ganitong klaseng diskusyon na yung very intellectual na I respect your opinion friend, but ganito. But I respect. Yung may mga ganun, walang yung sabi na bobo ka, tanga din pala kasi ganito ka, supporter ka ni ganito, tapos meron ka na makikita ng mga drawing ng mga baboy. Alam mo yung parang, ay, nakakaloka talaga, promise. Ako, fan talaga ako din ng debate, ng discussion, pero yung maayos na na makikita mo kung paano gumana yung utak nila. Like for example, sa impeachment, talagang inaabangan kung paano mag-isip yung attorney. Yung mga lawyer, kung paano yung mga atake na gagawin nila. Hindi diba? dahil naiinis ka dun sa o may bias ka. Yung bang mga ganon, sana dumating na madiplomasya lang po. Ganon. At ito pa nga nakakatawa, di ba, yung impeachment.
makikita natin na parang nag-aaway yung prosecution tsaka yung defense. Pero pagkatapos, nagtatawanan, nagkakamusta. Hindi ganun talaga sila, Oo, promise. ganun yung mga abogado. Ganun yung mga abogado. Pero yung mga nanonood, Oo, ginaji po kayo, promise. For all you know, ito based on experience. Totoo yan na syempre pagdating sa court, pagdating sa mga ganyang klaseng mga labanan, pati sa mga papel, gitgitan talaga yan, 'di ba? Talagang itotodo nila kung ano yung mga kaalaman nila, kung paano nila ide-defend yung kampo nila, ganyan. Pero sa totoo lang, pagkatapos nun, tatawa talaga sila together. Hindi naman natin sinasabing best of friends sila or BFF sila. Pero ibig sabihin, hindi na para yung ngit-ngit mo naman talaga ay wagas. Katulad ng mga nangyayari sa comment section. definitely siguro sa mga abogado na yun, parang ang usapan nila, uy, galing ng ginawa mo kanina sa akin. May mga ganon. Kasi tayo, di ba, nagbabasa din tayo minsan ng mga ganyang klaseng mga nobela o kaya nanonood tayo ng mga series, ng mga lolo, di ba, mga ganyan. Yung mga iba dyan, magjowa pa nga eh. Nagkataon lang. Syempre, trabaho nila na depensan yung kampo nila. Yung mga ganon. Correct. So wala lang, relax lang po tayo. Kasi hindi siya masaya na feeling na Tama. sa bawat pagbukas mo ng social media, nagngingit-ngit ka, Oo, nagagalit mainit ka ka. Siyempre, lahat ng mga tao entitled naman talaga sa opinion nila, 'di ba? So, ang daming mga nega kang mababasa, mga ganon. Pag nag-call out yung artista, nagagalit kayo. Pag yung artista o celebrity hindi nagko-call out, galit din po Ayan. kayo. Saan na? Siguro yung iwasan natin yung pagiging fanatic sa isang partido, sa isang politiko. Iwasan natin. Dapat maging yung logic hanapin natin, tingnan natin. Tsaka at the end of the day, may mga kanya-kanya po tayong buhay. Oo, yung critical thinking, gamitin po natin yan. Gift po yan. Totoo yan. So may mga kanya-kanya tayong buhay na kailangang asikasuhin. Oo. May mga kanya-kanya tayong mga problema na kailangang isolve. May mga kanya-kanya tayong mga diskarte para kumita na kailangang gawin. Oo. Doon natin pagtuunan yung ating atensyon. Yung tipong Oo. nakikipag-away ka ngayon dyan sa chat. Ang Yan. tanong, napag-enroll mo na ba yung anak mo? True. O di naman May pang-enroll ka na ba? Hindi lang wag na tayo sa enrollment. May nananghali na ba kayo? Baka pananghalian mo. Nakasaing ka na ba? Kaya nga, nakapagsain ka ba? Baka pananghalian mo, bashing. Gina G diba? siya. Kaya ako, gets ko yung Jegs na bakit may mga ibang mga tao, hindi sila kunyari, eto, lagi tong sa mga ibang kong kaibigang mga artista. Yes, may mga friends sa artista. O kaya mga content creators na binabash sila because hindi sila nag-voice out na opinion. Karapatan nila yun eh. Correct. They want to keep their peace. They want to keep their peace. At hindi naman po ibig sabihin po nito na hindi sila na wala silang pake. Wala silang opinion doon sa certain na It's ganap. just that, bakit? Kapag umuwi ba yung artistang yun, celebrity yun sa bahay, at binasa niya yung mga comments, nandun ka ba? Wala Mag-isa niya yung haharapin yung anxiety, hatid ng lahat ng mga bashing sa kanya. Kasi kahit na anong kampo pa siya pumanig, meron at merong negatibong comment. Ganon. Yan po yung dahilan kung bakit walang stand si Nicole Yala Correct! sa mga politik. Gusto niya po ng katiwayasan, katahimikan. Oo. 'Di ba, mababash ako kasi kunyari, 'di ba, sayang yung platform niya, hindi niya ginamit. Una sa lahat, nasa FM po ako. Simulat sa pula ang dahilan kung bakit ako nandito sa posisyong ito ay para magpatawa. Ni minsan nung nag-stand ng isang nag-post, 'di ba, basta may something na basta sa PBB ata yun na nag-viral ka. Daming nagalit sa'yo. Ano na? Diba? Pagkatapos nang tumigil na talaga ako kasi, ay nako. Pinagalitan mo siya ng asawa niya. Sabi niya, sige, sausaw pa more. Normally, hindi naman talaga ako sasawsaw dyan. Kasi, ba't ako hindi sasawsaw, Jegs? Kasi, kahit naman sumausaw ako, may nagbabago ba? Pero tingnan mo lang tingnan mo lang. 'Di ba recently a few months ago nag-resurface yung pakikipaglaban ko nung ako ay student council president in 2001. 'Di ba? Na para bang wow, grabe nakikipaglaban. Alam mo nung nakita ko yung video na yun, ang pinaglalaban ko noon is good governance, pinaglalaban ko noon ay maging maayos.
That was 25 years ago. Kung ikaw yung nanay ng batang yun ngayon, ano? Kung sa panahon ngayon Oo. sasabihin ko, anak, basta maging ready ka lang sa magiging opinion ng maraming tao. O kaya, wag ka mag-social media. Oo. Kasi hindi madali. Nung time na wala social media eh. Correct. 'Di ba? Yung ganun. 'Di ba nung nirepost ko 'yun, ano bang sinabi? Nasa na yung Nicole Yalang Ayan, ganyan? oo. Wala na, absent na po. Medyo marami na rin pong dinaanan sa buhay na natutunan niya pa to keep her peace. Na hindi ibig sabihin no na porke hindi ka nagsasalita, hindi ka nag-voice out ng opinion, wala kang ginagawa. Pero yun nga yung sinasabi ko my point is, Jegs, 25 years later, yung mga tao nakikipaglaban pa rin. Correct. Ano, alam nyo, may iba-iba tayong version eh. Yun yung version ng Nicole Yala nung kabataan siya. Correct. Diba? That's a season. Oo, season yan. Nung na-broken hearted siya, ibang version ng Nicole Yala naman yun. Tama kasi sinabi mo dyan, Jegs, na iba-iba tayo ng version. Kunyari sa 4 na magkakapatid, di ba, iisa lang ang inyong nanay at tatay. Pero sa totoo lang, hindi rin iisa ang nanay at tatay ninyo. Bakit? Iba yung version ng nanay at tatay ninyo nung panganay yung anak. Tama. Nung wala pa masyadong problema, Correct. nung ikaw ng panganay lang ang inaasikaso, wala, lahat buhos sa'yo, di ba? Sa panganay, buhos lahat eh. Nung nagkaroon ng pangalawa, sila pa rin naman yun eh. Pero hindi rin sila yun. Nag-iba It's na a kasi, different form. nag-iba na yung dynamics. Correct. Dalawa na yung True. alagaan nila. Totoo. Hindi pa kasama dito yung, sinasabi lang natin dito yung pagkakaroon ng anak ha. Hindi pa kasama dito yung paano sila nagkaroon ng wisdom sa opisina. Hindi pa kasama dito yung na-scam sila o Correct. natuto sila iba-iba mga bagay. So, ang sinasabi ni Jigs, we are different versions of ourselves. Kaya kung, halimbawa, dati ang isang tao ay G that G, rat, makibaka, wag matakot. Kung isang araw hindi siya ganun, kasi may mga dinaanan yung taong yun, na nadiscover niya na, ay, hindi na pala ako yun. At pwede pala ako makipaglaban. At ako yun yung na-realize ko eh. Shinare ko to sa isang school kung saan nag-guest noon ng ang Love Radio, na sinabi ko na, ang pakikipaglaban or pagiging strong is not necessarily voicing out eh. Pwede rin namang strong ako kasi sa gitna ng madami mga problema ikinakaya ko. You are still that same person na strong ka. Ibang forma lang. Correct. So kung dati ako ay nakikibaka, kunyari, 'di ba? Ngayon ang forma ko is ako ay isang babaitang lumalaban sa thyroid cancer, 'di ba? And parehas lang din nung babaeng nakikibaka noon na matapang din. Iba lang yung mukha. And then, na-realize nila walang pera pag sigaw dito sa kalye. Pag sa mikropono, meron. Meron. Di ba? Ganun. Yun naman talaga yun eh. O, tingnan mo, uulitin ko, 25 years later. Ganun pa rin, Jigs. Di ba? So may nagawa ba yung pagsigaw-sigaw ko noon? Yun yung nakakalungkot. Pero yung pagsigaw mo sa mikropono, gumanda buhay mo. True. Diba? Tama. Ayan. Kaya nga yan yung tinatangko sa mga tao pag nagsasabi silang, ang tagal ko na nakikinig sa'yo, gumanda ba buhay nyo sa pakikinig sa akin? Parang di ko sure. Hay, ang iksi ng buhay mga kabisyo. In other words, ba't namin ito pinag-uusapan? Ang iksi ng buhay para ma-stress, para magalit, tumambay ka sa mga negatibong bagay. Oo. Kapag halimbawa nagbibigay ng stress ang isang article, ang isang kung sino man ang fina-follow mo na walang ibang pinost kundi nega, unfollow, block, scroll up, down, left, right. Ganon. Kasi tandaan nyo yung law of attraction na kung positive ang mangyayari. Kung negative din yung mangyayari. Correct. Diba? Kasama mo ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Anong sabi ni Marvin dito? Nakakapagod po mag-voice out, hindi naman sila namamatay, di ba? Pero nakakapagod din eh, sa totoo. Sa totoo, nakakapagod. Nakapagod siya eh. Para sa batong galit ko, parang wala naman nangyayari. Actually, maraming galit na tahimik. Kasi alam nila na... Paano yung itsura ng galit na tahimik? Patingin. Hindi. Yun nga, Jegs hindi naman necessary na hindi naman ibig sabihin na porke ang isang tao ay tumahimik. Hindi nagsasalita. Wala siyang pake. Meron niyang ginagawa. Hindi mo alam, baka nangingit-ngit na sa loob niya yan At saka meron niyang ginagawa in his or her own little way para mag-contribute sa bayan. Hindi kailangan loud. Correct. Diba? Parang yung mga ibang tao na kino-compare yung mga content creators, for example, celebrities, for example, na nag-share. So, kunyari, nag-share. Tapos ikukumpara doon sa mga hindi nag-share. Buti pa si gano'n nag-share. Ito sa hindi nag-share. But alam mo
mo ba lahat na nangyayari sa buhay niyan? Correct. Baka hindi lang siya outreach program na person or hindi siya nag-share via social media, pero malay mo, may mga kamag-anak yan na inaalagaan na pinag-aaral. Tama. 'Di ba? Meron yang mga may sakit na paminsan-minsan inaabotan ng tulong, hindi naman kailangan laging maingay. Correct. 'Di ba? Ganun Ayan. lang 'yon. So, meron namang tao, tahimik lang, pero ang ginagawa niya, pinagdadasal niya yung bansa True. natin. Correct. 'Di So, ba? tapos pangahanapan mo ng, Wala namang ginagawa yan eh. O, di ba? O, ikaw, kapag halimbawa, sinabi mo, I'll pray for you, nagpe-pray ka ba talaga for him? Di natin sure. Oo. O, siya, may meeting pala kami. Oo. O, siya. Exit na muna kami. Okay. Salamat mga kabisyo. Mamaya tayo ulit. Kwento na may wagang burnay. Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic!